Yun. After mag-member, ang una-una mong gawin dapat, umattend ka ng mga seminars. At least 1 week series ng seminars. Attend mo siya every day. Huwag ka muna mag-invite. Bakit? Kasi ang nagiging failure ng maraming networker on their first few days. Kasi ang ginagawa ng iba, after mag-join, nag-recruit. Ang dilemma kasi pag nag-recruit ka automatic, what if may mga tanong na hindi mo kayang sagutin? And especially, ang dami kasi sa atin na ang concept ng networking is negative. Ang nagiging dilemma, kaya maraming ibang nag-recruit on their first few days, kasi ang nangyayari nga, nag-recruit. Tinanong nung ni-recruit, automatic hindi niya masagot. Nung hindi niya masagot, magsasabi siya, ang hirap pala ng networking, kaya ayaw ko na lang mag-networking kasi ang hirap mag-recruit. Pero take note, kung naalala po natin, nag-aaral nga tayo ng elementary, high school, college. We spent more than 16 years sa pag-aaral na rin. Para lang kumita ng konti. Sa trabaho nga nag-aral ka, graduate ka. After mong graduate, natanggap ka sa work. Hindi naman automatic nung nag-work ka na, pagkatanggap sa'yo, hindi ka na tinuruan. Nagkaroon ka pa rin ng a few days or 1 week, 2 weeks na tinuturuan ka. Ano yung dapat mong gagawin? Imagine mo yun, nag-aral ka na doon. Kaya sa networking, dapat ganun din ang gawin mo. Mas maganda, after mag-join, wag mo munang ikwento sa mga kaibigan kakilala mo. Ang gawin mo lang muna, pag-aralan mo yung business. The moment medyo marunong ka na, that's the time na pwede mo nang ikwento sa kanila. Or pag hindi mo talaga kayang pigilan ng sarili mo, kung meron kang ibang iimbitahan, mas maganda, huwag ka munang mag-explain. Huwag mong sabihin networking, huwag sabihin may bayad. Automatic, i-invite mo lang sila, tapos mag-assist ka na lang sa apply mo na para pwede kang maturuan kung anong dapat gagawin or pwede yung apply mo na mismo ang sasagot. Yun ang mas magiging mababawasan ang rate ng mag-quit. Kasi maraming hindi naman dahil sa mahirap, mali lang yung pinakaunang ginawa. Yun ang ginawa agad, nag-recruit. Nang dapat mong gawin, attend ka muna ng seminar, pag-aralan mo yung business. Pag the moment marunong ka na, saka ka na mag-recruit. Kung gusto mong kumita ng malaki dito, I suggest huwag ka mag-single head. Bakit? Ang laki ng perang pwedeng maiwala sa'yo pagdating ng oras. Bakit? Ito na example. Halimbawa, ang market mo, 4 na tao. Sabihin natin si A, si B, si C, si D. Sila yung mga recruit mo. Ngayon, ang ginawa mo, single head ka lang ikaw. Ngayon, kung re-recruitin mo si A, si B, si C, D, paano mo? Since binary tayo, left, right lang. Dito mo ilalagay si A, dyan mo ilalagay si B. Ngayon, si C and D, saan mo siya ilalagay? Dito, dito. Ngayon, magkano ang kikitain mo? 4 na 500. Kikita kang 500 pesos dito, additional 500. Kikita ka ulit ng 500, and additional 500. In short, direct referral pa lang, kumita ka na ng 2,000 pesos. Ngayon, since pipiling ka, 1,500, 1,500, pipiling ka ng 1,500, pipiling ka ng 1,500, magkano kikitain mo? Automatic, kumita ka na 5,500 pesos sa 4 mong recruit. Pero imagine yung pag 3 headers ka. Sabihin natin ikaw to. Ikaw yan. Ikaw din yan. Okay, si U2, si 3. Ngayon, yung recruit mong 4, saan mo ilalagay? Dito mo ilalagay si A, dyan mo ilalagay si B, dyan mo ilalagay si C, si D. In short, ang maganda dito, mas nahiwalay mo. Magkano kikitain mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ay 6 na direct referral. In short, kumita ka ng 3,000 direct referral pa lang. Eh, di ba ikaw to si Y3? Si Y3 pumili. Kumita si Y3 ng isang 1,500. Eto, si Y2 nagpiring. Kumita siya ng additional 1,500. Eh, ikaw pa rin to. Magkano kikitain mo? 1,500, 3,000, 4,500. In short, kumita ka ng additional 4,500. Ilan lahat ang kinita mo? 10,500. Same effort. 4 ang ni-recruit, 4 din dito, 4 din dito. Kaya ano naging difference? Nag-differensya na magkano? Automatic differensya na agad ng 5,000 pesos. What more? Imagine mo na lang ito. Sabihin na natin, pakita ko sa inyo. What if nag-recruit ulit? Sabihin natin, yung 4 na lang. Okay? Ito nag-recruit ng isa, ito nag-recruit ng isa, 1, 2, ito 3, ito 4. Magkano ang kikitain mo? Automatic, pipiling siya, kumita ka ng 1,500, 1,500, meron kang additional 3,000 pesos. What if ito, nag-recruit ng tig-isa? Isa. 1, 2, 3, 4. Si Y2, kumita siya ng 1,500.
Si Y3, kumita siya ng 1,500. Si Y2, ay si Y, kumita siya ng 1,500, 3,000. Automatic, ang total mong kinita, 6,000. Magkano lang difference? 3,000. Kaya kung lumaki pa ito nung lumaki, dati nga tayo, mas lalong malaki yung mawawala sa iyong income. Kaya kung ang plano mo dito naman, kariling talaga to, in short, gusto mo talagang kumita dito ng malaki at tatrabahoin mo, suggest 3 to 7 heads, yun ang gawin mo. Napakaganda naman. Huwag ka lang magsisingle head kasi darating talaga ang time, manginginayang ka. Pwede kang mawala ng milyon. Imagine mo, pag lalong dumami yan, ito nga, nag-negative ko talaga ng 3,000. What if 10,000 dyan, that is already 30,000. Kaya suggest, itong gawin mo kung gusto mo kumita dito ng malaki. Maraming nagtatanong sa akin kung talagang ano yung mga sikreto. Especially ko, ano yung sikreto ko, bakit ako yung top 1, bakit malaking kinikita ko, bakit napaka-successful ko. Actually, ang sikreto ko lang isa lang, masipag lang ako. Masipag akong trumabaho, araw-araw ang ginagawa kong mundo pa rin is networking. Hindi pa rin ako nagpapahinga. Paminsan nga ako, naalala ko, nasa US na ako. Nasa US ako, kachat ko yung mga downline ko, minomonitor ko yung team building nila. Just imagine mo, nasa US na ako, nagbabakasyon ako, pero nagtatrabaho pa rin ako. Akala na, di ba, meron kaming ganito. Ano to? Magic words para yung kausap namin sumali. Parang pag meron kaming ginagawa na pag lahat ng kausapin namin sumasali, actually, it's not true. Bakit? Hanggang ngayon, sa laki ng result ko, nare-reject pa rin ako. Nai-Indian ako, meron pa rin hindi sumasali kung hindi naniniwala sa akin. Kasi ito na lang, lahat tayo, kaya nga tayo nag-networking company kasi gusto natin leverage, gusto natin mas mapadali yung pagyaman natin, gusto natin magawa ng maganda at mabilis. Ngayon, kung meron akong magic word na ginagawa, hindi nyo na ako makikita mag-OPP. Bakit pa ako mag-OPP kung meron naman ako magic word na lahat ng kausapin ko sa sali? Hindi nyo na ako makita mag-training sa downline. In short, ang gagawin ko na lang isa lang, ituturo ko yung magic ko sa inyo para lahat kayo yumaman din. In short, pag yumaman kayo, lalo din lalaki ang kita ko. Kaya nga lang, wala nga ganito. Ano meron kami? Isa lang. Ito ang laman ko. Maraming tao, maraming distributor, sila tulog na, ako gising pa. Imagine mo ngayon, 2:00 na ng umaga. Anong ginagawa namin? Nag-iisip pa kami, paano namin lalong mapalaki yung grupo namin. May mga ibang tao na tulog pa, ako gising na naman. Bakit? Tumatrabaho na naman ako. May ibang tao kinakausap isang araw isa, ako 10. Yun ang laman ko, bakit ako? Kaya kung gusto mo maging top earner dapat, kung 10 kinakausap ko isang araw, dapat ikaw 15 o 20. Kung gusto mo akong habulin, kung gusto mo lang pantay ang kinikita ko, kung 10 ang kausap ko isang araw, dapat ikaw 10 din. Kasi ang nagiging dilema ng iba, gusto mo mahabol sa amin. Kaya kinakausap nga namin 10, siya naman isa. Kung paano ka hahabol mo, kung kami tumatakbo, ikaw naglalakad. Dapat kung kami tumatakbo, ikaw nagbumotor. In short, ulitin ko, ang sekreto namin isa lang. Masipag lang.